Naalala ko nung nag-aaral ako nung lagi akong bulakbol na. Lagi akong sa bilyaran, ganyan. Barkada, minsan cutting classes. Alam niyo yung mga kalokohan natin nung nag-aaral tayo, mga ganyan. Pero na-graduate naman ako, syempre. Yes, mga boss! Tapos ko na! Kasi may mga ilan na rin tayong kababayan na nanonood lang sa akin dati sa Pilipinas. Tapos ngayon nandito na sila. Lakas ng snow kahapon. Kaya din tumataas na sila. Iwasan natin ang konti. Dito na tayo mga boss sa trabaho. Kamusta mga boss? Aawi ko lang mga boss. At malamig. Medyo malamig dito sa loob ng bahay. Dito natapos akong mga boss. Yung mga course namin sa 7-Eleven. Laging mayroong online course mga boss. Kaya ako tamad mag-aral nung high school eh. Tapos pagdating ko dito, hindi kami nawawala nito mga boss. Laging mayroong online training, online courses na binibigay sa amin. Pero pwede naman gawin sa bahay. Ito yung yung kalimitan, yung mga about sa food safety, tapos yung sa prod, ayan. Excuse me mga boss. Sa akin kasi sa kitchen, sa food and safety naman. Pero halos magkakasama na dito eh. Pati yung trabaho ng till sa cashier, nandito din. Kailangan ko din siyang kunin. Kailangan ko din siyang tapusin. Ang dami nito mga boss.
halos mga may 1,000 ko na itong ginagawa. Yung mga iba kong kasama, halos patapos na rin sila. Pero natulong naman yung boss namin, tsaka yung assistant manager namin na Pilipino. Kapag may mga tanong kami, ano na, tulad ng sa sa lottery, sa prod, sa course ng pump sa gasolina, siyempre wala naman akong alam doon kasi hindi naman ako nagkakashare. Nagtatanong ako sa kanila at tinutulungan naman nila ako. Sigurado yung mga mga kababayan natin yung nagtatrabaho sa 7-Eleven dito sa Canada, alam nila to. So yung phone ko, tanda na talaga ako. Pinatong ko yung phone ko eh. Pambihira. Wait lang mga boss. Pero kasi kaming group chat sa 7-Eleven dito sa amin sa Chetwing, na kung saan pag may mga tanong ka about sa mga module mo na sinasagutan mo, message ka lang sa group chat, tapos sasagutin ka nila. Tapos yung sa schedule, dito ko rin sinasabi yung schedule ko. At pinakamatagal dito yung yung food safety. Talagang naglalaan ka ng kulang yata yung 8 hours kapag ginawa mo yun. Kanina nasa store ako, lakas ng snow, maaga pa lang. Ngayon, wala na, tumila na sa labas. Oo nga pala, kukunin ko na rin itong pagkakataon na to. Maraming salamat po pala sa lahat ng nag-subscribe sa J Pinoy TV, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, nawa po ay mag-subscribe na po kayo sa J Pinoy TV at para makasama ko rin kayo dito sa Canada, para makita nyo po kung paano mamuhay dito ang mga kababayan natin na nakasama ko sa aking vlog, at nakakita nyo sila. Baka malay natin, isang araw, ikaw naman ang makasama ko sa vlog at dito ka makapunta sa aming maliit na town, ang Chetwin, British Columbia, mga boss. Doon sa mga napapanood nyo na about tungkol sa mga nilalabas na mga bagong policy, bagong pathway, yung mas pinahihigpit nila ngayon dahil ang nila is nagbabawas sila ng tao, may target sila 2025, 2026, 2027. Siguro naman napapanood nyo yun, yung mga nagpaplano pumunta ng Canada at yung mga apply na dito na nandito na rin sa loob ng Canada. Wala akong masyadong knowledge doon, mga boss. Kaya huwag kayo masyadong magtanong sa akin tungkol doon kasi wala din ako talagang idea. Pag naman nanonood kayo sa YouTube, pag tinip nyo naman yung sa Canada at kung paano mag-apply pa Canada, lalabas naman doon kung ano yung mga nangyayari dito sa Canada. Marami tayong mga kababayan na gumagawa sila ng ganong content. At may mga consultant din doon, na nagbibigay ng advice kung paano yung tamang proseso papunta ng Canada. Para mas malinawan kayo at kung may mga tanong kayo, masagot agad nila. Diba? Pinapamadali na sa amin tumatapos ang boss ko eh. Kasi may deadline kasi na dapat
matapos na namin lahat. Para ka lagi nag-schooling dito mga boss sa 7-Eleven. Lagi may mga online na courses, training, ganyan. At oo nga po pala, yung mga nag-follow po sa akin, sa aking TikTok account, maraming salamat po sa inyo. Talaga sobra-sobra nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy na nanonood sa akin. Sa aking TikTok account at sa aking Facebook page ng J Pinoy TV. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta niyo po sa akin talaga. Since na nag-start ako mag-vlog last year hanggang ngayon, almost 1 year na po ako na nasa social media bilang isang small YouTuber. Salamat po sa inyo talaga. Sana dumami pa po kayo at sana wag po kayo magsawang manood sa akin. Na pag-share ko po dito sa buhay namin dito sa Canada, sa katulad ko, kung paano kami dito mamuhay ng aming pamilya, at yung araw-araw na daily routine ko na nakikita nyo sa aking pagtatrabaho, sa aking part-time, na binabahagi ko sa inyo. Kasi may mga ilan na rin tayong kababayan na nanonood lang sa akin dati sa Pilipinas. Tapos ngayon nandito na sila bilang isang estudyante. International student. So, andito na sila ngayon. Yung iba halos katrabaho ko pa na nakakasama ko sa part-time. Nakakatuwa kasi nung na-meet ko sila dito nung first day nila, dahil nagtatrabaho nga ako sa supermarket, sa IGA bilang isang baker, pag bumibili sila ng tinapay na may naalala nga ako dun one time na nakatingin sa akin. Tapos, wala, nakatingin lang siya, tapos napatingin din ako sa kanya. Binati ko na siya, sabi ko, kabayan, kamusta? Tapos, papalapit siya sa akin. Sabi niya sa akin, boss, di ba ikaw si Boss J? Ikaw si J Pinoy TV? Sabi ko, opo, ako po. Sabi niya, kamusta? Ako yung nanonood sa'yo, ganyan. Ako yung new subscriber mo na nagtanong sa'yo dati na kung saan yung Northern Lights, kung pwede kung pwede na ituro mo kami para makita namin meron kaming idea. Yung sila pala yun. Kalimitan, mga mag-aasawa sila Alam niyo dati maluwag pa talaga nung last year. Tama ba last year? Oo, yun. Hindi pa ganito kahigpit. So, talagang this year, talagang sumobra yung higpit para sa mga papasok dito na nag-tourist visa. Tapos, yung mga nag-aral ditong estudyante mga Pinoy. Dati ang luwag pa talaga last year. Ngayon lang naman nagkaganito. Talagang hindi talaga natin masasabi kung talagang may kasiguraduhan yung pag-stay natin dito sa ngayon. So, magtyaga-tyaga lang tayo at lagi tayong maging update. Lagi kayong manood sa mga inaanunsyo ng Canada government tungkol dun sa pabago-bago nilang policy. About dyan sa mga iba-ibang pathway na pwede nyong gamitin. Wait lang mga boss, washroom muna ako. Naalala ko nung nag-aaral ako nung high school mga boss. Palagi akong bulakbol na nung high school ako. Lagi akong sa bilyaran, ganyan. Barkada. Bisan cutting classes. Alam niyo yung mga kalokohan natin nung nag-aaral tayo, mga ganun. Pero na-graduate naman ako, syempre.
Lumamig na yung aking tea mga boss. Yes mga boss, tapos ko na ang aking training. Ay, antok mga boss.